Ang susunod na programa ay hindi kumakatawan sa himpilan ng DZJV 1458. Ito ay may sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian. Inaasahan namin ang inyong patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2 dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Narito ang inyong mga kaibigan, Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan? Tagal nang hindi pagkikita. Sa inyo kami nasasabik na. Sarap ng ating pagsasama. Kami po'y nag-aalala. Yes mga kaibigan, magandang buhay sa inyo. Ako po muli ang inyong kaibigan Robert Maico. Muli magsama-sama na naman tayo ngayong Biyernes sa isang oras na kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan. Dito lamang po sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Upang bawasan ang problema ng ulo nyo. Mahalagang impormasyon na naman ang tatalakayin natin kaugnay pa rin sa mga issue sa Calabarzon at karatig nating rehiyon, maging sa napapanahong usapin sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. At lilipad tayo. Makibahagi mga kaibigan upang marinig ang inyong mga kaalaman, kakayahan at kahit na opinyon pa man. Tama, kape-kape lang habang may mahalaga tayong pinag-uusapan. Kaya sama-sama tayo sa isang oras na K2 dito. Okay, magandang hapon mga kababayan. Muli, ito ang inyong kaibigan, Sol Lozano sa K2 dito sa DCJB 1458 kHz, ang pinakamalakas at pinakakikinggang radio station sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At syempre, sa ibang parte o bahagi ng Pilipinas sa ating mga kababayan sa Mindanao area. Buenos dias, bonitos, bonitas, mi amigos, mi amigas, sa ating mga kapatid na mga Muslim. Inshallah, assalamualaikum mga igso. Sa Kabisayaan, maayong hapon, maupay na hapon sa inyo gid nga tanan. At sa mga Ilonggo, Cebuano, malipayong pagpaminaw sa K2 dito. Okay, at sa Luzon area naman, sa Kabikulan, maray na hapon sa Indong Gabus, mga tugang. Sa Ilocandia, kasama ang ating mga kaibigang mga Kapampangan, Sambal, Ibanag, Itawis, Panggalatok, na imbag na aldaw kada kayong ngamin. Gat panapon mga kaibigan, kinikata dito sa K2 dito. At sa buong mundo, to all our friends who are tuning in right now via live streaming through www.dcjb.ph and to their mobile phone via mustream.tv/channel/dcjb-1458. Welcome to K2 dito. Okay ba kayo diyan? Kumusta mga kaibigan? Magandang hapon sa ating mga kaibigan at piling tagapakinig sa kaisa-isang K2 dito lang sa DCJB 1458. Kailangan tayong i-greet natin yung ating mga nagsipag-attend ng mga leaders ng APEC Economies at sana ay bit-bit nila ang magandang alaala sa Asia Pacific Economic Cooperation 2015 dito sa Pilipinas. Nasasabik na. Sarap na nga. Yes mga kaibigan, no, syempre kasama natin ngayon ang kasama natin sa taga Philippines News Agency. Bisita natin dito sa ating studio si Sir Oscar Cawilan at syempre si Mr. Zen Trinidad po mga kaibigan ay wala dito ngayon, di natin makakasama, pero mamaya tatawagan natin na makikibalita tayo dahil siya po ay isa sa nanalo ng Gawad Tambuli Award. Yan po mga award na yan mga kaibigan ay isang pagpapatunay. Yan ang sinasabi ni kaibigan Saul na proof of performance mga kaibigan. Okay. Na sila ay makatanggap ng award dahil sa kanilang mga ginawang mga articles and news
tungkol naman ito sa Department of Science and Technology. At si kaibigan nga Oka natin, babati din siyempre sa ating mga tagapakinig. Oka, batiin mo naman yung ating mga tagapakinig na nakikinig ngayon. Sila si Doc. Good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Salamat po. Alright. Yan. At yes, mga kaibigan, Talagang sa monitoring yan. Monitor na monitor yung mga pangyayari na nakaulat sa Philippines News Agency at dito lang sa K2 dito. Yan ang kaibigan sa ulit at kaibigan Sol ang nagmo-monitor ng proof of performance ng ating mga stringers sa buong bansa po, mga kaibigan. Hindi lang yun, pati sa ano man lopalo sa mundo. Yan, Minomonitor niyan. Magaling pala to sa monitoring. Kaya mga kaibigan, makinig tayo sa isang oras na programa, no? At pagdiskusyon na natin ang ating mga kaalaman na isasangguni natin syempre sa mga eksperto at yung mga talagang resource person natin, no? At mamaya-maya sama-sama natin pakinggan naman ang mga musika na ire-request niyo at na magpaparelax sa ating isipan. Sa ating mga texters, mag-text lamang po sa numerong 0926-7422-338 at 0925-888-1458. Yun. At siyempre, mga kaibigan, at binabati natin yung mga kaibigan natin na nakikinig ngayon dyan sa City Hall. Sila si Doc Garcia, no? Yes, Siyempre, sila si Cathy, yung mga bayan patrollers. At saka yung mga makabayan na pumunta ngayon at nagrarally din, ano? Siyempre, babatiin din natin yan. Lahat dito ay binabati natin. Yan naman ay talagang tanda ng ating malayang pamamahayag at demokrasya. Yes. So, yan. So, sir, kumusta ang lakad natin? Mukhang hinahapo kayo, Galing ata kayo sa giyera. Ito naman kasi, isang analysis natin, tayo natuwa, no, na tayo naman yung nag-host ng APEC. Isang karangalan yan sa isang bansa, no? Lalo na't dinalaw tayo ng hindi lang basta-basta mga leader, no, na ekonomiya. Talagang nandyan na yung superpower, no, na leader, no, si President Barack Obama. At yung kanya mga binitiwang salita, bagamat hindi ito ay tungkol sa seguridad, ito ay tungkol sa ekonomiya, pero hindi natin mapipigilan yung mga leaders na yan kung ano ang masasabi nila. Kahit naman yung mga komento nila dyan sa diskusyonan nila, katulad natin, diskusyonan, dedikasyonan, merong kasiyahan, at kapihan. Nagkakapi kaya yan sila sa mga meeting nila. Kaya magkape na kayo. Kaya kape-kape tayo dyan para masarap yung usapan. Yan. So, si kaibigang Robert, busy-busy, ano? Mga kaibigan, maya-maya makakapanayam natin si Mr. Cesar Aresa sa pamamagitan ng telepono dahil grand opening ngayon, mga kaibigan. Yan ay kaibigan po natin. At siya po ang presidente ng Laguna Thursday Civic Club. At ito ay isang civic organization na tumutulong sa ating sa mamamayan, sa mga activities din ng gobyerno, nakikibahagi po sila. At siyempre mamaya magkakaroon ng grand opening ng kanyang isang negosyo, itong Hyundai Motors, at magkakaroon ng branch sa Pagsanhan kung saan nandun din yung kanyang mall, yung Aresa Mall sa Pagsanhan. At maya mga kaibigan, bigyan natin ng konting oras si Mr. Cesar Aresa para naman maipaliwanag niya kung ano yung mga kaganapan doon sa Pagsanhan. At syempre maya rin, mga kaibigan, ay makakapanayam natin, since tayo ay political and governance ang topic ngayong araw, makakapanayam din natin si Congressman Dan Fernandez, ang Laguna First District Representative. At malalaman din natin kung ano yung mga activities ng Santa Rosa, yung First District, San Pedro, ngayon Santa Rosa na lang, San Pedro, Santa Rosa, dahil yung din yan Lone District na. Okay. Oo, kaya maya mga kaibigan, ang tabayanan natin yan. At bago yan, tayo muna ay magbe-break at para mapakinggan naman natin yung mga mahalagang paalala at itong mahalagang musika. Sa piling nyo. Ito po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, Chief of Police po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458.
mamumuno sa bayan mo, dapat matinong liderato, may malinis na puso at pagkatao, walang bahid na katiwalian, malawak at malalim ang karanasan, subok na't matibay ang kakayahan, at ang tanging hangad paglingkuran ng bayan. Pagpapatuloy ang simulain, tuwid na daan ay pag-iibayuhin, maunlad na buhay ay matatamasa at magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, sapat na kabuhayan, may kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Huwag nang ibalik ang dating gawi, huwag nang hayaang muling mamayani, katiwalian at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag nang hayaang tayo ay pamunuan ng mga abusado sa kapangyarihan. Huwag nang dulutang tayo ay pagharian ng gusto-gusto ang ating kasarilan. Malayo-layo na rin ang ating narating, na itutuwid na ang maling gawain, mahaba pang daang tatahakin, pagpatuloy ang tapat simulain. Magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ng bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Marojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangang mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Himpilang maaasahan at masasandalan mo. DZJV 1458, kaibigan mo. I am the eye in the sky, looking at you.
Yes mga kaibigan, muli tayo nagbabalik sa oras na alas 4:16, 4:16 PM at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng SM Calamba. At kanina mga kaibigan, no, nabanggit nga natin, bago tayo tumalakay o pumunta doon sa talakay natin ngayon, yung political and governance, kamustahin muna natin itong mga kaibigan natin sa Pagsanhan. At nandun nga kasama ang kaibigan nating Dick Garay, si Mr. Cesar Aresa, para naman doon mabigyan natin ng daan ang kanyang bagong bukas na business. Hyundai branch dito sa Pagsanhan sa may Aresa Mall. At syempre ito'y nakakatulong din dahil ito yung mga negosyo niya ay yung mga bahagi ng kanyang kita ay tinutulong din naman sa pamamagitan ng Laguna Thursday Civic Club. So pasok pa rin tayo dun sa ating political and governance kasi kanong nakaraan ay civil society organization at mga NGOs ang ating nakapanayam. At ngayon ito isang negosyante na tumutulong din. At syempre nasa linya ng telepono si Mr. Cesar Aresa. Sir? Magandang hapon sa inyo. K2 dito, Sol, Saul. Yep. At Robert. Andito nga ako ngayon sa Hyundai Pagsanhan, no? Kung saan nga gagawin o sa grand opening ng Hyundai Pagsanhan. Ito ay sa ilalim at pag-aari na matagumpay na kaibigan natin negosyante kumpare kong Cesar Aresa. At dadaluhan nga ito ng iba't ibang lokal local government official at iba ba siyempre mga piling, mga guests dito nga idadaos na launching ng Hyundai Pagsanhan. Isa nga dito, pasisimulan nito ngayong alas 6 ng gabi, ito nga yung ribbon cutting at susunod nga ito siyempre ng judicial presentation at ipakikita siyempre dito yung iba't ibang uri o makabagong modelo ng Hyundai na modelo Hyundai na mismo ngayon makikita mismo ngayon sa lansangan na talaga ito ay nangunguna na uri ng magaganda sa akin dito sa buong Pilipinas. At ngayon nakikita ko sa inyo ang ating matalik na kaibigan na nagmamayari, matagumpay na negosyante, ang ating kaibigan, Cesar Aresa. Hello, magandang hapon po sa ating lahat ng tagapakinig ng ating pong registration. Magandang hapon po, sir. Kaibigan Robert and Sol. Yes po. Opo, yes sir, kasama rin natin si kaibigang Saul at si kaibigang Oscar. Ito yung mga membro rin to ng LTCC. Ayun, magandang hapon din sa ating kapatid sa LTCC, Saul and Robert. Magandang hapon sa lahat. Sir, bigyan nyo nga po kami ng konting idea kung anong magiging kaganapan talaga dyan sa Pagsanhan. Sa araw na ito ay magaganap ang inauguration o grand opening ng Hyundai Pagsanhan at dito po under po ng ating Aresa Group of Companies yung pangalawang showroom dito po sa Dalawigan na Laguna. At ito pong inauguration ito ay magaganap na pong hapon at ito po ay nilalapit po natin yung pong produkto ng Hyundai dito po sa ating mga kababayan dito sa apat at distrito ng Laguna. Yes, opo, kahit yung dito sa may bandang Lukban mapapakinabangan yan dahil malapit na sila, hindi na sila lalayo yung bandang Quezon Oo, at dito sa tabi po ng CLA Mall at inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kababayan natin na nangangarap magkaroon po ng kotse. Meron po kami promo dito po na down payment ay halagang 8,000, magkakakotse na po kayo. Wow! At kung gusto niyo naman po na mababang down payment, meron po tayong 50% down, 5,500 ang monthly amortization para po motorsiklo. Wow! Magkakotse na tayo. Magandang balita yan, sir. At syempre, sino-sino ba yung mga darating na mga officials dyan? Opo, darating po yung ating pong mayor ng Pagsanhan at ating pong kumpara po natin, DRS ito, at congressman na Agaraw, Benji Agaraw, at marami pong mga mayor pa na darating po sa hapong pong ito. At darating po CEO ng Hari o ng Hyundai na siya po yung pinakamagaling at sa automotive industry. At kaya po pinagtiwala po sa atin, sa tulong niya ay naitayo ito pong pangalawang showroom po ng Hyundai dito sa bayan ng Pagsanhan. Okay sir, congratulations sir. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, pahuli po.
At bukod po din sa Hyundai Pagsangan, punta po kayo dito at dito po ay nandito na po yung ating INBI at nandito na rin po ang ating LTO na ilalapit po natin sa ating kabayan at dito po sa mga mall na ito at marami po mga National Bookstore, mag-open na rin po at may department store na rin po at po ating Gilgoat at Robinson Appliances at saka po yung So parang talagang inilalapit nyo na, ano, Sir, Sir Cesar, ang inyong mga produkto para hindi na mahirapan ng tao. At syempre, yan ay malaking tulong din sa ekonomiya, lalo na ngayon yung Asian Economic Integration at itong yung kailan lang na sa APEC meeting ay napag-usapan yung mga maliliit at yung mga middle business class na negosyo ay talagang para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Maraming salamat, Mr. Cesar Aresa, sa inyong oras. Salamat po. Maraming salamat po at more power po sa inyo lahat. Good luck po. Thank you. Congratulations po. Yes, mga kaibigan, yan ang ating tinig ni Mr. Cesar Aresa, no? At yun nga, bagong branch na naman ng Hyundai ang bubuksan doon at naputol na yung ating linya ng telepono. Magpapaalam pa sana yung kaibigan natin si Dick Garay. Mga kaibigan, iniimbitahan kayo ni Mr. Cesar Aresa sa kanyang bagong bukas na branch ng Hyundai sa Pagsanhan, Laguna. Ang kagandahan dyan na kaibigang Robert, kasi kumbaga ibig sabihin katulad yan, good governance, ano? Inilapit din niya yung mga ahensya ng gobyerno katulad ng NBI, LTO. So yung ating mga kababayan dyan banda sa 4th District at saka sa 3rd District, hindi na sila pupunta bababa dito sa 1st District at saka 2nd District para lang kukuha ng NBI clearance o yung mga kanilang mga lisensya. Kasi doon, itinayo na parang one-stop shop doon sa lugar na yon, yung sa Aresa Mall, ano? Kasi ang Aresa Mall at saka yung Hyundai, isa sa parang natin, sponsor ng K2 dito. Yes. Alam mo, yung mga ganyang mga negosyo kasi, yan yung palatandaan na lumalago ang ating ekonomiya. Nung kailan lang kasi, yung ating lalawigan ng Laguna, ito ay naturingan talagang Silicon Valley of the Philippines. Ito rin yung sinasabing automotive capital of the Philippines. Ito yung the fastest growth region, no? Doong Calabarzon, no? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Kasi halos dito na lahat yung klase ng manufacturing industry, no? At saka yung mga locators, mga industrial zones. Kaya yung contribution ni Mr. Aresa dito, makapagbigay din, no, ng hanapbuhay sa ating mga mga mamamayan, no, lalo na sa automotive industry. Kaya sir, next time, yun ang maganda pag-usapan natin dun sa ano ba yung business natin. Parang segue lang tayo ngayon kasi ang pinaka-focus kasi talaga natin ngayon is yung about politics and governance. Yes, kaya mga kaibigan, mahirap lang tanggihan yung ating sponsor. Yes, kaya mga kaibigan, matapos po ang maiksing magbe-break lang po muna kami sandali at susubukan nating matawagan ng ating Laguna 1st District Representative Congressman Dan Fernandez po, no, mga kaibigan, at antabayanan niyo po ang kanyang mga may share naman sa atin tungkol sa improvement or anumang mga activities ng 1st District ng Laguna at particular yung Santa Rosa. Yes, so mga kaibigan. Ito po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, Chief of Police po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Isa si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar.
Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2 dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Mapapanood at mapapakinggan ang DZJV 1458 sa pamamagitan ng live internet radio streaming sa www.dzjv.ph. Kaya dito ka na sa my K. Yes mga kaibigan, muli tayo nagbabalik sa oras na alas 4:27, 4:27 PM at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Rising Uera International, ang number 1 distributor ng King Humus Plus sa Pilipinas. Kapag may King Humus Plus ang lupa mo, siguradong sisigla ang ani at syempre siguradong sisigla ang kita. Kaya mag King Humus Plus na. Okay, so syempre mga kaibigan at ngayon nga nandito tayo ngayon muli at syempre habang kinokontak, no, kasi medyo nagkaroon natin ng busy line ang ating Congressman Dan Fernandez sa 1st District. So syempre kukumustahin muna natin yung mga kaibigan natin na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa K2 dito, ang Kabalikat Charity, ano? At yung mga kaibigan natin yan sila Roy Tumandaw, sila Hil Aman na malapit na rin ang kanyang birthday. At sila si Mr. Kevin Pamatmat, no? At kayo, sir, si Sir Olta, baka meron pang gustong batiin yung mga pamangkin mo. Hinati ko na kayo lahat para paglahatan lang. Okay. So, si Sir Saul, sir, ano bang, with regard, sir, sa yung tamang pamamahala, tamang good governance, di ba? Ako, natuwa naman ako, no, yung kinahinatnan talaga kasi lahat naman ng ginagawa ngayon ng ating pamahalaan ay para naman sa talagang magandang pamamahala, lalo na yung tulong ng APEC kasi unang-una nakita naman natin ng suporta ng ibang mga economic leaders, no, sa ating pamahalaan. Doon ako natuwa yung Vietnam kasi ito yung tanda natin ng Vietnam, communist country yan, Socialist Republic of Vietnam. Pero ang nasabi niya, nagkaroon sila ng pagpupulong kay Pangulong Noy, no, kay Pangulong Aquino, inclusive growth din. So ibig sabihin, yung pamamahala ay dapat makarating doon sa taong bayan, doon sa grassroots. Kaya napakaganda. Isa yun sa napili ko talaga na isa sa pinakamagandang statement na narinig ko. Tama yun. At syempre, magbibigay din, mag-share din sa atin ang congressman o 1st District Representative ng Laguna, si Congressman Dan Fernandez. Kasama po natin mga kaibigan, via phone patch, si Congressman Dan Fernandez. Congressman Dan, kumusta po? Hi, magandang hapon sa inyo at sa mga milyong-milyong nakikinig sa inyo. Yes, maraming salamat po. Good afternoon. Kong, kamusta po ang 1st District ng Laguna, Kong? Ayos naman at ngayon ay galing nga lang tayo sa siyudad ng Binyan at kanina San Pedro at nandito tayo sa Santa Rosa at inaayos natin yung mga tao natin dito, lalo tigit yung mga nangihingi ng tulong sa atin. Okay. Kung may mga balibalita, no? Nabanggit nila na last term nyo na raw po ba? Tama ba na bilang kongresista? Tama. Last term na tayo sa pagiging congressman. Siyempre na tayo. At ngayon nasa uli tayong termino at yun nga, ibang mundo naman ang ating tathaking sa susunod na level ng aking buhay public service. Yan po. At siyempre, siya ay sa ilalim ng Liberal Party. Yes, opo. At nasa Partido Liberal at kay Marojas at Len Robredo. Opo. Kung marami pong mga partido, no? Ito yung mga nag-text sa atin bago pa tayo magkaroon ng programa ngayong oras na ito. Marami pa raw pong partido na sasabak sa 2016 election at kayo daw po bilang miyembro ng Liberal, maaari nyo po bang ikwento ano ang kaibahan ng partido ninyo sa iba na kung saan miyembro kayo ng sinasabing Liberal Party
Ano pong pagkakaiba ng liberal sa iba po? Kasi sa mga naglalaban-laban, lalo na sa national na position, presidente at vice president at mga senators, masasabi natin na yung Partido Liberal ay buong buo ng mga programa at mga layunin para sa ating bansa. At patunayan natin to na yung ating pong Pangulong Noynoy Aquino ay maraming isinakatuparan na mga pagbabago sa ating lipunan. Lalo tigit doon sa larangan po ng korupsyon na dati po ay talagang talamak na masasabi natin na halos lahat ng mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay may kanya-kanyang diskarte. Pero pag nakikita natin na ang Pangulo ay isang matuwid at tunay na naglalaan ng pagbabago para sa bayan, ang kanyang mga followers at ang mga nasa ilalim ng ating gobyerno ay sumusunod sa patakaran ng ating Pangulo. Ang katotohanan nito ay nakita po natin na marami ring mga congressman, maraming mga senators at maraming mga mayors ang ngayon may kinakaharap ng mga kaso sa ombudsman o kaya ay nasa Sandigan Bayan at ang iba nga ay nasa behind bars na para panagutin sa kanilang mga pagkakasala. Hindi lamang po yun, hindi lamang sa larangan ng korupsyon na hirat natin na talagang umangat yung ating bansa, kundi pati na sa paningin ng ibang international communities ay mataas ang pagtingin sa ating bansa. Katotohanan nga ay itong pinaglalaban natin din sa West Philippine Sea na kung saan ay ang ating Pangulo na sinimulan niya yung pakikipaglaban para wag ibigay yung ating territorial jurisdiction na kung saan ngayon ay pinaglalabanan pa doon sa Hague na kung saan ay nakapuntos tayo dahil nga sinabi na may karapatan ng international community sa Hague na nadinggin yung ating kaso. At ito yung isa sa mga pinagmamalaki natin sa mga karating bansa natin dahil katulad ng Indonesia, katulad ng ibang malalapit sa atin, Malaysia, ay tinitingnan din itong anggulong ito. Hindi lamang po yan, kapatid, pati na rin sa infrastruktura, ay nakikita po natin na although masasabi natin na hindi perfecto dahil nakikita natin, naramdaman natin yung katulad nito, may mga traffic tayo. Pero ang ibig po sabihin ay may ginagawa naman pong solusyon ng ating national government sa pangunguna po ni Pinoy. Yung pong NLEX saka SLEX ay ipagdudugtong na. Sa ganun po ay maibsan yung traffic natin. Pero hindi ito po yung tinatawag na long-term solution. Pero naman tayo mga short-term solution katulad na sinasabi ni Mar Rojas na if ever na siya nga ay maupo, ito yung sinasabi niya na magkaroon ng isang prangkisa lamang yung ating transport system sa EDSA. Na kung saan mayroong mga maunlad na bansa sa buong mundo ay masasabi natin ay susunod hindi iba-iba ang may-ari ng kumpanya ng mga bus. Kasi kapag iba-iba nga naman ang may-ari, siyempre kanya-kanyang pamamaraan para kumita. Hindi katulad kapag well-coordinated at isa lamang ang prangkisang binibigay natin ay masusolusyonan talaga ang traffic dito sa Maynila. Marami pa mga panuntunan ng ating Partido Liberal kung ikukumpara mo sa ibang partido na kung saan kung sinasabi natin daang matuwid ay isang isipin natin na linya na pangpolitika pero hindi po. Kung tutuusin po, marami nakabalangkas dito sa daang matuwid na to na ito ang nagtitimon para maging gabay ng ating mga mamamayan sa kanilang pagpili sa mga partidong kanila susuportahan. Yes, yan nga ay nabanggit din nung nakaraan bumisita sa amin dito si Attorney Aleta Tolentino ng Compre. Pinaliwanag niya nga na hindi lang basta slogan itong sinasabing daang matuwid. Ay ito isang programa ng gobyerno na ayusin lahat at kung ano yung mga proyekto nyo naman na natapos na sa first district at kung meron din ano ito at paano ito matutugunan kung siya'y pala rin maging leader kayo po'y maging leader ng Santa Rosa po. Alam niyo kasi dito sa actually hindi lamang sa Santa Rosa, sa San Pedro, sa Binyan, kundi halos sa buong parte ng Pilipinas. Itong ating national road ay napalapasan na ng kasalukuyang gobyerno. Kung titignan mo ang porsyento ng ating mga infrastruktura sa buong Pilipinas ngayon ay halos
ang ating budget na for infrastructure alone ay halos pag pinagsama-sama mo yung mga pinagawa ng mga dating administrasyon ay higit na mas marami pa yung ating mga napapagawa. Ang katotohanan nito, kung marinig mo sa balita dati na sinasabi na nag-underspending tayo. Ibig sabihin ng underspending ay hindi mo nagagamit yung allocate na pondo sa ng Kongreso na hindi nagagamit ng hindi nagagamit ng tama. Ibig sabihin hindi nagagamit ng kabuuan yung pondong inalat sa halimbawa sa Laguna or sa Quezon. Ang problema po kaya hindi naman po nagagamit ng basta-basta kasi po may mga proseso na dapat po tayong gawin para hindi naman po kasi katulad o dati na kapag halimbawa ay may binigay na pondo ay uubusin mo na lamang ng pag-ganon na hindi ka dadaan sa tamang guidelines. Ngayon po kasi ay dahil nga po sa daang matuwid at talagang kapag ikaw ay nagkamali ng pagkakamit ng pera ng bayan ay talagang may nalagyan ka. So, kaya po tayo na nasasabihan na underspending. Like for example po lamang dito po sa infrastruktura dito sa First District, dahil po sa dami ng proyektong pinagagawa po natin ngayon, nagsasabay-sabay po ang bidding at paggawa ng mga program of work, kinukulang naman po tayo sa mga taong gagawa. Kaya yun po ang nagiging problema, kaya po sometimes nagkakaroon po tayo ng underspending. Ang dami pong proyekto na dito po sa katulad po yung sa National Road na pagpapalapad, widening, and yung ating mga kanal na pagpagawa. Pati na rin po yung river control leading to Laguna Lake na kung saan ay nagdudulot ng malawakang baha dito sa Santa Rosa, Piña, San Pedro. Yan po ay natutugunan na. Kung mapapansin po ninyo dito sa amin ngayon sa Santa Rosa, Piña, San Pedro, kung saan yung mga maraming baha sa mga national road tuwing umuulan kahit na mga isang oras lang ang ulan ay bumaba, hindi na po nangyayari yun sa ngayon. So, meron na po mga improvements at malaki na rin po. Kung ito po ay nangyayari sa First District ng lalawigan ng Laguna, I'm very, very sure na nangyayari din po sa ibang panig ng ating bansa. Yes, kung may nag-text sa atin, sa mga texter natin, to from Santa Rosa din po ito. Sa palagay niyo po ba, karapat-dapat daw si Mar Rojas na maging presidente at ituloy ang tuwid na daan? Ako po ay naniniwala na siya lamang po ang karapat-dapat na maging Pangulo ng ating bansa. Bakit po? Kasi nga po ay alam nyo, ang 6 na taon ay napakahaba para sa isang masamang presidente. Yes, pero napakaikli po para sa isang magaling na presidente. Siguro po, wala namang makakapagsabi na ang ating Pangulong Noynoy Aquino ay naging tapat sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa. Although, masasabi po natin na hindi siya perfecto. Pero sino po ba ang perfecto sa larangan ng paglilingkod? Ngayon po, kulang po yung 6 na taon eh. Nakita po natin, tumaas po ang ating GDP, gumanda po yung ating pong standing sa international community, yung ating pong investment credit, tumaas din po. So makikita po natin na lahat ng mga ito ay basihan ng pag-angat ng ating bansa. Subalit, kulang nga po. Kaya nga po, kami sa Liberal Party, sinasabi po namin na ito pong election na to ay magiging barometer ng mga nagawa ng ating Pangulo. Kung dapat pang ipagpatuloy itong aming pong mga prinsipyo under daang matuwid na maipagpatuloy po ni Mar Rojas. Ngayon po ako po'y naniniwala. Sayang po kung hindi po si Mar Rojas ang ating pong magiging presidente sa susunod. Hindi ko po minamaliit yung kakayanan po ng mga kalaban ni Mar Rojas. Pero mga kaibigan, naputo lang yung ating linya ng telepono kay Congressman Dan Fernandez, pero muli natin ibabalik dahil may para makuha din siya natin. Bukod sa kanyang ipagpatuloy ang kanyang sinasabi, makuha pa natin ang kanyang huling mensahe. Okay. So syempre ang ganda ng yun na sinasabi na kung ano man yung nasimulan ay kailangan na maipagpatuloy dahil ang hirap nga naman yung naumpisahan mo na tapos pagdating ng hindi maitutuloy, parang sayang yung effort, no? Kasi yung initial na pinakabigat ng effort nasa umpisa parang finishing touches na lang yung bandang huli tapos hindi mo pa maituloy, sayang. Kaya itutuloy natin yung naputol na usapan natin kay Congressman Dan Fernandez. Kong, balik po tayo. Yes, pasensya na, naputol tayo. Pero sinasabi ko lamang po mga kasama ay yung pong continuity of programs
Ngayon po ay siyempre katulad nga na nabanggit ni Pinoy dati, bakit tayo magbabaka sakali kung meron namang isang pet sa sigurado, di ba? Kumbaga ay alam nyo, kahit na ang Malaysia nung panahon ni Mahathir, di ba? 18 taon siyang naglingkod sa Malaysia. At nakita naman natin kung anong Malaysia. Pati na si Lee Kuan Yew sa Singapore. Bago naman umunlad yung kanilang bansa ay napakahaba ng panahon na naglingkod din si Lee Kuan Yew. Ibig sabihin ay ang isang leader ay makakapaglingkod ng tama kung mabibigyan siya ng tamang panahon. Ay kasama na lamang itong PPP, yung public-private partnership, di ba? Ito ay isa sa mga pundasyon ng programa ng Matuwid, na kung saan ay sinasama ang public, ang private para sa isang proyekto na magiging kalugod-lugod para sa ating bansa. Like for example, sa Laguna Lake, na meron tayong public-private partnership yan, yung tinatawag na road ring dike na aabot ng halos 180 billion pesos. Na kung kukunin mo sa pera ng gobyerno yan, eh siyempre napakalaking bawas yan. Bawas sa health, bawas sa infra, bawas sa agriculture. So, pumapasok po ang public yan para sila po ang finance at binabayaran unti-unti ng ating gobyerno. Di ba? Ito po yung proyektong ito ay maganda para po dito sa Laguna Lake dahil nga po ang Laguna Lake, di po ba, alam naman po natin na kapag masyado na pong silted, masyado na mababaw na ang Laguna Lake. Alam niyo po ba, ang babaw na lamang ng Laguna Lake is like 2.5 meters. Mababaw dahil sa mga basura, dahil po sa burak, dahil po sa pagpuputol ng mga puno, bumababa po yung lupa, po sa Laguna Lake. So in other words po, ito po yung mga programa na pag pinagpatuloy po ni Marojas, ay makikita po natin na aangat po ang ating bansang Pilipinas. Siguro po ay hindi nararamdaman sa napasin natin mga kayan. At naku, Kong, maraming salamat sa mga impormasyon na naibahagi mo, pero medyo kakapasin tayo ng oras. Pero sa mga susunod po na mga araw ay talagang imbitahan ka namin dito mismo sa studio, no, Congressman Dan Fernandez. Ay huling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, particular dyan sa 1st District. Okay po, sa lahat ng mga nakikinig sa inyong palatuntunan, maraming po salamat at tayo po nabigyan ng pagkakataon. Mabuhay po kayo at sa mga susunod na panahon siguro ay pupunta ako mismo dyan para medyo matagal po yung ating balitaktakan. Mabuhay kayo, mabuhay po kayong lahat. Opo. Maraming salamat, Congressman Dan Fernandez. Yan po mga kaibigan ng tinig ni 1st District Representative Congressman Dan Fernandez. Okay, so yan at napakaganda nga naman yun nga yung naumpisahan ko kanina na pagka yung meron ka kasing gagawin or meron kang project, yung sa umpisa pa lang, yung volume ng effort mo nandoon yung paano siya itutuloy pagka medyo naiiba nga naman at ayaw ng kasunod, mahirap yung naumpisahan. Di ba? Katulad yung project natin dito sa Calamba, yung sa ating Sanggroon, kailangan tuloy-tuloy yan kasi naumpisahan nandiyan kunting na lang smooth na yan, prevailing at tuloy-tuloy na yan. Pag establish na yan, kumbaga parang sa kotse tumakbo na, smooth drive ka na lang ng drive. So sana ganoon din ang mangyayari. Pero tayo magbe-break muna. Tama ba, kaibigang Robert? Yes, oo. At susubukan naman natin mga kaibigan itong mga naipaliwanag ni Congressman Dan Fernandez. Ito yung nabanggit din natin kanina, kung bakit yung ating mga kasamahan ay nasa Batangas upang tumanggap ng award dahil ito ay proof of performance. Yun ang lagi nating tatandaan. Yan ay galing po yan kay Mr. Saul Pa, ang ating kaibigan. Yes, diyan ko naririnig yan po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, Chief of Police po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Marojas. Ako si Marojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang Matuwid. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Marojas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki, nag-BDO at
kay Mar. Nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Okay mga kaibigan, ang oras ay ganap na alas 4:47 kasi siyempre busy si kaibigang Robert habang kinakausap ang ating kaibigang si Zen. Yes mga kaibigan, at makipabalita naman tayo naman mga kaibigan sa Batangas kung ano nangyayari doon dahil ang sekretary ng DOST, si Secretary Montejo ay nandoon at siyempre nabanggit nga natin na si kaibigang Sen ay tumanggap ng award. Ito yung proof of performance mga kaibigan. Itong proof of performance na sinasabi namin mga kaibigan, applicable po ito kahit sino, sa estudyante, sa manggagawa, kahit sino ka pa man. Dahil hindi po tayo pwedeng salita lang ng salita. Kailangan po yung sinasabi natin ay may gawa. Ito pong si Mr. Sen Trinidad po ay hindi lang basta nagsalita, gumawa. Kaya ngayon po, tumanggap na siya yung bunga ng kanyang pagsisikap. Congratulations. Ay, natanggap niya mga kaibigan. Mr. Sen, congratulations. Kumusta dyan? Hello mga kaibigan, kumusta kayo dyan? Kaibigang Robert, kaibigang Saul, kaibigang Sol. Nandito kayo tayo ngayon kasalukuyan naglalakbay papunta sa Batangas sa ating meeting place mamayang alas 5. Daladaling lang natin sa mataas na kahoy kung saan pinipresenta ng Department of Science and Technology ang kanilang mga programa in time with the 52nd anniversary ng DOST. Ngayon, galing tayo sa mataas na kahoy, nagpunta tayo ng Lipa. Tinignan natin yung kanilang dairy feed mill, yung feed mill nila, and then kalalamas lang natin sa Rosario kung saan nandun yung dairy farm. Pinakita sa atin lahat ng mga programa na sinuportahan ng DOST at ngayon ay papunta naman tayo sa Paisan. Ito ay kooperatiba na sinuportahan din ng DOST ang mga pagkain naman ito, mga kaibigang Robert. So, magmula kanilang alas 6 ng umaga hanggang ngayon ay kasama natin ang mga DOST people. Wala, si Secretary Montejo, andito naman si Assistant Undersecretary Guevara. Alright. Or nito, siya ngayon ang ating kasama magmula kanilang umaga. At tayo ngayon nasa isang van, kasabay natin yung ating mga kaibigan sa media. Nandito sila Tita Esther, sila si Romel, si Kaemo, mga dito si Kati, kasama ko si Kati, at saka si awardee yan, si Daniel Castro. Dito kayo kami ngayon, papunta tayo sa Puente Verde Resort kung saan magkakaroon ng isang awarding ceremony at the same time yung induction ng mga officers ng California Media Network. So mamaya binasati natin kaibigan Robert, yung ating mga kasama sa tropang K2 dito nakikinig sa atin. Yes, at pagbati namin sa inyo mga awardee dyan, kaibigang Sen. At syempre mamaya pa pala yung talagang program proper para dun sa awarding at induction. At kami dito ay alam namin na bukas ay magmamantika na ang aming mga labi matapos mong matanggap ang inyong mga award. Di ba? Congratulations. Yes, yes, masarap yung tagwilis doon sa tabi ng tabing ilawan ng mataas na kahoy. Nako kaibigan, sabi ni Onyok, ay nako, nainggit kami kaibigan Sen. At syempre, yun ay aming pinag-uusapan kaibigan Sen dahil kayong mga awardee, yung nababanggit nga ni kaibigan sa ulage, yung proof of performance, yan ang bunga ninyo dahil meron kayong proof sa inyong naging performance ng mga nakaraang mga taon at mga buwan, mga kaibigan Sen. At isa kayong inspirasyon sa mga tagapakinig natin at syempre ganun din kami sa mga kasama nyo ay congratulations ulit at syempre alas 4:51 ay kami ay
magbibigay muna kaibigan Sen ng mamasayang kanta na iaalay natin sa ating mga tagapakinig. Muli, congratulations sa inyong lahat yan. Maraming salamat kaibigan Robert. Alright, okay. Yes mga kaibigan, no, yan, no, yung pala, nagkaroon pa pala sila ng tour bago pa yung roadshow. Roadshow yun. Yung programa na yan sa Department of Science and Technology, nakasama na rin ako niya noon. But for their 52nd anniversary, dahil nga doon sa agham na ramdam, no? Yung kailangan maramdaman ng ating mga alingwana at manghuwan dyan. Yung ano talaga, yung mga proyekto, no, na gawa talaga ng ating science and technology. Alam mo, kahanga-hanga din yan, kaibigang Sol, kaibigang Robert, no, kasi hindi natin nakalain na itong ating departamento, no, ng science at teknolohiya, no, siyensya at teknolohiya, nakakagawa ng mga imbensyon, nagawa din ng ating mga kababayan, no, mga estudyante, merong mga iba dyan sa kolehiyo na kunyari parang laboratory lang, parang trial runs lang nila, pero naging matagumpay, no, na katulad ng yung supported nila sa DOST na coffee roaster, no, isa yun. Tapos yung may mga katulad niyan nung sinumitin ng ating kaibigan sa Laguna College of Business and the Arts, kasi isa din yan sa mabuting pamamahala. So that's also good governance. Kasi nagagamit talaga doon sa mabuting pamamahala din kung paano maibsan din yung kahirapan sa ating mga magsasaka dyan, yung ating mga nasa small scale industries na imbis na talagang magbanat sila ng buto na husto, at least kung matulungan sa science at teknolohiya, gagaan yung kanilang proseso. Okay. So, yun na, maganda nga yan na yung na-share mo kaibigang Saul, kasi nga meron din tayong nakita one time yung sa DOST din nakasama din tayo, pumunta tayo doon sa may Batangas. Meron silang tuklas doon na alam mo yung tubig kahit marumi galing sa ilog. Pag inano mo lang doon, napakasimple lang siya, parang salaan lang. Wala na anong proseso. Parang purifier. Simple lang yung proseso para ka lang nagano ng ano. Iyon, pwede mo nang inumin, no? Pero syempre dahil oras na, pakinggan muna natin tong oras na kanta. Ihip ng ating panahon, may sigaw dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na, oras na para magsaya. Forget mo na. Yes mga kaibigan, alas 4:54. Yes mga kaibigan, no, 4:55 PM at syempre biyernes ngayon, Sabado bukas, walang pasok ang mga estudyante at yung iba naman yung gigimik, no, kaya yung ating musika medyo live, pero syempre kami naman muli dito sa K2 dito ay muling nagpapaalam sa inyo ay para at lagi pinapaalala na maging matalino, wag magpadalos-dalos para sa masayang pagbabago. Muli ako po, si Robert Maico, ang inyong kaibigan. Okay, so mga kaibigan, yun na nga. At siyempre, alive na alive yung ating music. Kaya si Sir Oka at saka si Sir Saul, alive na alive din, no? Kaya tayo, siyempre, sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon, magandang araw sa inyong lahat. Okay, tayo naman ay magpapaalam na sa ating mga ka-K2 dito sa DCJV 1458 at tayo muling magkita-kita mula araw ng Lunes hanggang
Biyernes sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang pakinggan ang susunod na programa, Ang Gabay Tahanan ni Ma'am Esther. At salamat din sa ating mga co-pilot na sina Bernie Bermalino at Rowan Pagar. Mga kakito dito, this is your friend Sol Lozano saying goodbye. Diyos mabalos sa indong gabos, mga tugang. Sir, okay, baka gusto mong Salamat po sa invitasyon na dito sa DCJB. Salamat po. Okay. Of course, thank God it's Friday. At your friend is my friend. They are our friends. Friends, yes. At syempre, muli congratulations po sa mga taga Tambuli Media Network. Mula po yan dito sa Calabarzon yan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Siyempre, binabati natin mention na natin yung mga pangalan lang, no? Si kaibigang Daniel Castro, si Ebon Castillo. Siyempre, sa DCJB, dahil yun yung produkto ng DCJB, ano? At congratulations. Congratulations, no? At siyempre, si kaibigang Sen Trinidad at si Kanani Cortez. Siyempre, kinakongratulate si Karuben Tanengko na nagko-contribute din sa atin sa PNA. At siyempre yung ating kaibigan na nagla-launch ng kanyang Hyundai, na 5,000 lang ay magkakaroon ka na ng kotse. So congratulations to Mr. Cesar Reza. Yes, at siyempre kami ay nagpapaalam na mga kaibigan at muli magsama-sama tayo sa araw ng Lunes at pag-usapan muli natin ang health and lifestyle. At maaari may mga bisita na naman tayo doon na makapagbibigay mga eksperto na makapag-share sa atin para sa ating katututo at ikabubuti. At muli kami nagpapaalam at kami ang inyong tropang K2 dito! Jagger, I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with that move like Jagger. I've got that move like Jagger. I've got that move like Jagger. Baby, it's hard when you feel like napapanahong usapin sa Calabarzon. K2 dito, may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito, kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Mas maraming trabaho, mas masaya ang buhay. Ako po si Joel Villanueva para sa masayang pagbabago. Ako'y kaibigan mo, nakahandang lumamay sa'yo.